Isang hindi kapani-paniwalang eksena ang bumungad sa Ninoy Aquino International Airport, isang tanawin na sapat upang mapatigil ang sinumang nakakakilala sa kanya. Si Yasmin, ang nag-iisang anak na babae ni Al-Latif, isang bilyonaryong Saudi at tycoon sa langis na kayang bilhin ang kalahati ng mundo sa isang kumpas ng daliri, ay nakatayo ng mag-isa sa curbside ng arrivals area. Walang dose-dose ng bodyguard na nakapaligid, walang limousine na naghihintay, at walang red carpet. Suot ang isang simpleng shirt na medyo gusot na dahil sa mahabang biyahe, maong na pantalon, at sapatos na halatang gasgas na sa kakalakad, tila isa lamang siyang ordinaryong pasahero na nakikipagbuno sa init at ingay ng Maynila. Ang babaeng ito, na dating hindi mabubuhay ng walang aircon at nagwawala kapag hindi nasunod ang luho, ay tahimik na nakapila habang humahampas sa kanyang mukha ang mainit at maalinsangang hangin ng Pilipinas. Amoy ang usok ng mga jeepney at bus sa di kalayuan. Ang mas nakakagulat, wala ang kanyang mga magulang. Walang sumalubong sa kanya. Ano ang nangyari sa loob ng 3 taon? Bakit ang prinsesa ng langis ay mukhang isang simpleng estudyante na lang na nakikipagsiksikan sa Bayad Center, lane ng buhay? Ito ang kwento ng kanyang pagbabago, isang kwentong nagsimula sa isang iskandalo at nagtapos sa isang paghilom sa puso ng Pearl of the Orient. Gabi bago ang kanyang pagbabalik sa Saudi Arabia, tumawag si Yasmin sa kanyang ina. Nanginginig ang kamay ng kanyang ina sa tuwa nang sagutin ang telepono. Nasa isip na niya ang engrandeng pagsalubong, mga bulaklak, media, at ang pinakamagarang sasakyan. Ngunit ang tinig ni Yasmin sa kabilang linya ay hindi ang matinis at maarte na boses na nakasanayan niya. Ito ay kalmado, may laman at desidido. Ma, wag niyo na po akong sunduin bukas sa airport. Wag na kayong magpadala ng limousine. Natigilan ang kanyang ina. Akala niya ay nagbibiro lang ang anak. Anong sinasabi mo, anak? Siyempre susunduin ka namin. Pero seryoso si Yasmin. Seryoso ako, mayroon na tayong maayos na transportasyon mula airport papuntang Riyadh. Nag-check ako online, kaya kong mag-isa. Hindi ko kailangan ng convoy. Muntik nang mabitawan ng ina ang telepono. Ang anak niyang hindi man lang marunong magbukas ng pinto ng kotse noon ay sasakay sa pampublikong sasakyan. Agad niyang ibinigay ang telepono sa asawa niyang si Al-Latif. Kausapin mo ang anak mo, parang nababaliw na. Ano ba ang itinuro sa kanya sa Pilipinas? Bakit parang ibang tao na siya? Maging si Al-Latif ay naguluhan. Ang Yasmin na kilala nila ay nandidiri sa pawis ng ibang tao, paano pa kaya sa siksikan sa tren o bus? Ngunit narinig niya ang bagong tatag sa boses ng anak. Pa, kaya ko na to, huwag kayong mag-alala. Sanay na ako. Upang maunawaan ang himalang ito, kailangan nating bumalik sa nakaraan. 3 taon na ang nakararaan, noong ang Pilipinas ay naging saksi sa pinakamadilim at pinakamaliwanag na bahagi ng buhay ni Yasmin. Si Al-Latif, na tinitingala bilang haligi ng industriya ng enerhiya sa gitnang silangan, ay isang istriktong leader, ngunit malambot na ama pagdating kay Yasmin. Dahil dito, lumaki si Yasmin na nakukuha ang lahat. Siya ang sentro ng universo. Ngunit isang hapon, gumuho ang lahat dahil sa isang viral video. Nasa isang business trip noon ang pamilya, at habang nasa isang luxury hotel sa Maynila, nakunan ng video si Yasmin na nagwawala sa hallway. Sa video, makikitang dinuduro-duro niya ang isang cleaner na nakaluhod at nagpupunas ng sahig. Ano ba yan? Nakaharang ka sa daanan. Hindi mo ba ako nakikita? Ang dumi-dumi ng ginagawa mo, sigaw ni Yasmin, ang boses ay umaalingaw sa eleganteng pasilyo. Ang cleaner, isang maliit na babae, ay hindi sumasagot at patuloy lang sa pagyuko. Mas lalong nagalit si Yasmin. Bingi ka ba? Kinakausap kita. Ang bastos mo ha. Hindi ka bagay dito sa hotel, dapat sa kalsada ka lang. Hinahawi niya ang gamit ng cleaner, at ang video ay nagtapos sa isang marahas na pagtalikod ni Yasmin habang naiwang nakayuko ang babae. Nang makita ni Al-Latif at ng kanyang asawa ang video online, na may milyon-milyong views na, parang binuhusan sila ng malamig na tubig. Ang kahihiyan ay hindi matatawaran. Ngunit ang tunay na suntok sa sikmura ay nang lumabas ang katotohanan tungkol sa cleaner. Siya ay isang pipi at bingi, deaf-mute. Isang biyuda na nagtataguyod ng 3 anak, nagtatrabaho ng higit sa 12 oras para lang may makain ang pamilya. Hindi niya narinig ang sigaw ni Yasmin. Hindi siya sumasagot dahil hindi niya naririnig ang insulto.
Nang malaman ito ng publiko, sumabog ang galit ng buong mundo, lalo na sa Pilipinas kung saan sagrado ang pagiging marangal sa trabaho. Ang imahe ng kumpanya ni Al-Latif ay nasira. Ang mga business partners niya ay lumalayo, ang mga tingin sa kanya ay puno ng panghuhusga. Chairman, mukhang nahihirapan kayo sa anak nyo, pasaring ng isang kasosyo, isang insulto na tagos sa buto. Doon nagdesisyon si Al-Latif. Dadalhin natin siya sa Pilipinas. Hindi para magbakasyon, kundi para matuto. Tumutol ang ina. Bakit sa Pilipinas pa? Pwede naman sa Europe o Amerika. Umiling si Al-Latif. Hindi. Kailangan niya ng lugar kung saan ang puso ay mas mahalaga kaysa pera. May kaibigan ako doon, isang retiradong diplomat na nakatira sa Quezon City. Simple lang ang buhay nila. Doon titira si Yasmin. Ipinatawag niya si Yasmin at ipinakita ang video. Alam mo bang EC, person with disability, ang sinigawan mo? Namutla si Yasmin. Hindi ko alam. Pero dad, trabaho niya yon. Wala kang karapatang tapakan ang pagkatao ng iba, mariing sagot ng ama. Pupunta ka sa Pilipinas. Mamumuhay ka gaya ng ordinaryong Pilipino. Walang bodyguard, walang credit card na unlimited, walang katulong na gagawa ng lahat para sa'yo. Iyak nang iyak si Yasmin. Ayoko sa Pilipinas. Mainit doon. Maingay. Paano ako mabubuhay mag-isa? Pero buo ang loob ni Al-Latif. Ang pamilyang tatanggap sa kanya ay ang pamilya Reyes na nakatira sa isang simpleng bahay sa Teachers Village, Quezon City. Walang swimming pool, walang elevator, walang butler. Huwag kayong mag-alala, kami ang bahala sa kanya. Hindi siya prinsesa dito, anak siya ng bayan, sabi ng Ginoong Reyes sa telepono. Sa araw ng pag-alis, halos ayaw bumitaw ni Yasmin sa kanyang ina sa airport. 1 year, Yasmin. 1 taon. Kung hindi ka magbabago, bahala ka na sa buhay mo. Iyon ang huling salita ng ama bago siya sumakay ng eroplano. Ang unang buwan sa Maynila ay impyerno para kay Yasmin. Ang init ay nanunuot sa balat, malagkit at nakakapagod. Ang ingay ng mga tricycle at busina sa EDSA ay hindi siya patulugin. Ang pamilya Reyes ay mabait pero istrikto. Yasmin, dito sa bahay walang senyorita. Kung gusto mong kumain, tumulong ka sa paghahanda. Kung marumi ang damit mo, labhan mo, sabi ni Nanay Cora, ang asawa ng diplomat. Ang unang beses na humawak siya ng basahan, umiyak siya. Nakaupo siya sa sahig na gawa sa kahoy, pinupunasan ang alikabok habang tumutulo ang luha at pawis. Bakit ako ginaganito ng sarili kong ama, isip niya. Pero walang nakikinig sa reklamo niya. Sa Pilipinas, ang reklamo ay hindi nakakaluto ng kanin. Lumipas ang mga buwan at ang katahimikan mula sa Saudi ay nakakabingi. Walang tawag mula sa ama o ina. Ang tanging balita na nakakarating sa kanila ay mula kay Ginoong Reyes. Umiiyak siya gabi-gabi, pero unti-unti na siyang natututo, report nito. Nang malaman ng ina ni Yasmin na ang anak niya ay naglalakad papuntang palengke para bumili ng isda, halos himatayin ito. Ang anak ko sa palengke. Baka madulas siya. Baka ma-hold up. Pero sagot ni Al-Latif, hayaan mo siya. Kailangan niyang makita ang totoong buhay. Isang araw, habang sakay ng siksikang jeepney papuntang universidad, pinag-enroll siya sa isang local university, may sumakay na buntis. Walang maupuan. Ang dating Yasmin ay magbubulag-bulagan, pero nakita niya ang pagod sa mukha ng babae. Nakita niya ang pawis sa noo nito na katulad ng pawis niya. Kusa siyang tumayo. Dito na po kayo, ate, sabi niya sa barok na Tagalog. Ngumiti ang buntis, salamat, day. Pagpalain ka. Ang simpleng salamat na yon ay parang kuryenteng dumaloy sa puso ni Yasmin. Iyon ang unang beses na may nagpasalamat sa kanya ng totoo, hindi dahil sa pera niya, kundi dahil sa kabutihan niya. Mula noon, nagsimula siyang magmasid. Natutunan niya ang konsepto ng pakikisama at bayanihan. Nakita niya kung paano nagtutulungan ang magkakapitbahay kapag may baha, kung paano naghahasyan sa ulam. Sa ika-5 buwan, nakatanggap ng litrato ang mga magulang niya. Si Yasmin, nakasuot ng simpleng shirt at shorts, ay nagwawalis ng bakuran kasama ang mga kapitbahay. Nakangiti siya, hindi pilit kundi totoo. Naglilinis siya ng kalsada, tanong ng ina na may halong gulat at awa. Sagot ng ama may kinang sa mata. Nagiging tao na siya.
Natutunan din niyang magluto ng sinigang at adobo. Ang dating maarteng panlasa ay napalitan ng pagkasabik sa mainit na sabaw tuwing tag-ulan. Ang di marunong maghugas ng pinggan ay siya na ngayong nagkukusa pagkatapos ng hapunan sa bahay ng mga Reyes. Ang 1 taon ay naging 2. Ayaw na niyang umuwi. Dad, kulang pa ang natutunan ko. Gusto ko pang manatili, sabi niya sa sulat. Sa 2 taon, nakilala niya si Haruka, isang Japanese exchange student, at iba pang mga kaibigan sa unibersidad. Hindi nila alam na bilyonaryo ang tatay niya. Para sa kanila, si Yasmin ay isang mabait na Arabo na mahilig sa fishball at kwek-kwek. Sumali siya sa mga outreach program. Pumunta sila sa mga liblib na barangay upang magbigay ng school supplies. Nakita ni Yasmin ang mga batang naglalakad ng ilang kilometro para lang makapag-aral. Naramdaman niya ang hiya sa kanyang nakaraan. Ngunit ang pinakamalaking pagsubok at pagbabago ay nangyari noong 3 taon. Hindi nawala sa isip ni Yasmin ang cleaner na inapi niya. Hinanap niya ito sa tulong ng mga koneksyon ni Ginoong Reyes. Nalaman nilang nakauwi na ang cleaner sa Pilipinas at nakatira sa isang maliit na bayan sa Laguna. Nag-aral si Yasmin ng Filipino Sign Language, LARE, ng palihim. Gabi-gabi pagkatapos ng eskwela at gawaing bahay. Pinapanood niya ang mga video tutorials at nagpa-practice ng mga senyas ng kamay. Patawad. Salamat. Ikinalulungkot ko. Isang araw, nagpaalam siya kay Nanay Cora. May pupuntahan lang po ako. Biniyahe niya ang Laguna, sakay ng bus, tapos tricycle. Hanggang makarating sa isang simpleng bahay na gawa sa hollow blocks at yero. Kumatok siya. Nang bumukas ang pinto, nakita niya ang pamilyar na mukha. Ang babaeng sinigawan niya sa hotel. Nagulat ang babae, bakas ang takot sa mga mata nang makilala si Yasmin. Pero imbes na magwala, lumuhod si Yasmin. Gamit ang nanginginig na mga kamay, sumenyas siya sa gyare, "Ako po si Yasmin. Ako yung naging masama sa inyo sa hotel. Nandito ako para humingi ng tawad." Lubos akong nagsisisi. Natulala ang babae. Hindi siya makapaniwala na ang anak mayaman na umalipusta sa kanya ay nasa harap niya ngayon, lumuluhod sa alikabok at nagsa-sign language. Nakita ng babae ang sinseridad sa mga mata ni Yasmin, ang mga luhang pumapatak. Dahan-dahang hinawakan ng babae ang mga kamay ni Yasmin at itinayo ito. Sumenyas ang babae, "Pinapatawad na kita. Ang pagpunta mo dito ay sapat na." Nagyakapan sila ng mahigpit. Sa yakap na yon, sa gitna ng mainit na hapon sa Laguna, tuluyang namatay ang dating Yasmin at isinilang ang bago. Gumaan ang pakiramdam niya na parang nabunutan ng tinik. Nag-iwan siya ng tulong pinansyal, hindi bilang suhol, kundi bilang tulong sa pag-aaral ng mga anak nito, at nangakong babalik. Nang makauwi siya sa Quezon City, sinabi niya sa pamilya Reyes, "Gusto kong mag-shift ng course. Gusto kong kumuha ng social work." Nagulat ang lahat. Ang inaasahan ng ama niya ay business management para pamahalaan ang kumpanya. Pero nang sabihin niya ito sa telepono kay Al-Latif, natahimik ang ama. "Gusto kong gamitin ang resources natin para tumulong sa mga katulad ni nanay, ang cleaner, at sa mga batang lansangan," paliwanag ni Yasmin. "Kung yan ang gusto mo, suportado kita," sagot ng ama na ngayon ay puno ng pagmamalaki. Sa huling taon niya sa unibersidad, naging aktibo siya sa pag-organisa ng mga charity bazaar. Minsan, pumalpak siya. Nag-organisa siya ng event pero bumagyo ng malakas, typical sa Pilipinas. Walang dumating na tao. Umiyak siya sa isang sulok, basang-basa ng ulan. "Wala akong kwenta," sabi niya. Pero nilapitan siya ni Haruka at ng mga kaklase niyang Pilipino. "Yasmin, di ba sabi namin sa'yo, wag mong suluhin ang problema? Tayo-tayo lang din ang magtutulungan." Tinulungan siya ng mga ito na ibenta online ang mga paninda at sa huli, naging matagumpay pa rin ang fundraising. Doon niya naintindihan na sa Pilipinas, ang tunay na yaman ay ang mga taong handang dumamay sa iyo kahit bumabagyo. At ngayon, heto na siya sa Ney, pauwi na. Nang bumukas ang pinto ng kanilang mansyon sa Riyadh, halos hindi siya makilala ng mga katulong. Ang suot niya ay simple, ang kilos ay banayad. Una niyang binati ang mga kasambahay. "Kumusta po kayo? Salamat sa paghihintay." Nagulat ang mga staff. Ang dating Yasmin na hindi man lang sila tinitignan ay nagmamano pa ngayon.
Sa hapagkainan, pinagsilbihan niya ng tubig ang kanyang mga magulang. "Ma, pa, kain na po kayo." Nang gabing iyon, habang nagkukwentuhan, tinanong siya ng ama. "Anong pinakamahalagang natutunan mo sa Pilipinas?" Ngumiti si Yasmin, isang ngiting abot hanggang mata. "Natutunan ko po na ang tao ay hindi sinusukat sa dami ng langis o ginto, kundi sa kung paano siya makitungo sa kapwa. Sa Pilipinas, kahit mahirap ang buhay, mayaman sila sa malasakit. Ang tawag nila doon, Dad, ay puso. At iyon ang nawala sa akin noon na nahanap ko doon." Ipinakita niya ang plano niya para sa isang foundation, ang Al-Latif Foundation for Persons with Disabilities and Street Children. Hindi na lang basta pera ang ibibigay, kundi oras at pagmamahal. Si Yasmin, na dating nag-aalis ng dumi sa sapatos niya kapag nakatapak sa lupa, ay handa nang maglakad sa putikan para umakay ng iba. Ang Pilipinas, sa kanyang init, ingay, traffic, at walang kapantay na pagmamahal, ang humubog sa kanya. Mula sa pagiging isang spoiled brat, siya ay naging isang tunay na ate ng mundo. At sa kanyang pagtulog sa malambot na kama sa Saudi, ang panaginip niya ay nasa wikang Tagalog, amoy ang ulan sa bubong ng yero, at dinidinig ang tawanan ng mga kaibigan niyang nagturo sa kanya kung paano maging tao. Ito ang kanyang kwento, at nagsisimula pa lang ang kanyang tunay na paglalakbay. Kung naantig kayo sa kwento ni Yasmin, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang mga kwentong may puso. Narito ang mas malalim at mas detalyadong bersyon ng mensahe ng kwento sa wikang Filipino. Ang pinakamalalim na mensahe ng kwento ni Yasmin ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman nasusukat sa bigat ng kanyang bulsa, sa rangya ng kanyang pinagmulan, o sa kapangyarihang taglay ng kanyang pangalan. Sa halip, ang tunay na kadakilaan ay nakaugat sa kung paano niya binubuksan ang kanyang puso para sa mga taong nasa laylayan ng lipunan at sa mga walang kakayahang magbalik ng pabor. Ipinapakita ng kanyang paglalakbay na bagamat ang salapi ay maaaring magbigay ng komportableng buhay, hindi nito kailanman kayang bilhin ang tunay na respeto, dignidad at pagmamahal ng kapwa. Mga bagay na nakukuha lamang sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at wagas na pakikipagkapwa-tao. Binibigyang diin din ng kwento ang kapangyarihan ng pagsisisi at pagbabago. Napatunayan ni Yasmin na walang pusong masyadong matigas na hindi kayang palambutin ng sinserong paghingi ng tawad at pag-ako sa sariling pagkakamali. Ang kanyang karanasan sa Pilipinas, mula sa init ng lansangan, siksikan sa pampublikong sasakyan, hanggang sa simpleng ngiti ng mga taong handang tumulong sa kabila ng kanilang sariling kahirapan, ay nagsilbing salamin upang makita niya ang kanyang sarili. Itinuro nito sa kanya na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakukuha sa pagtanggap ng serbisyo, kundi sa paglilingkod. Sa huli, ang buhay ay nagkakaroon lamang ng tunay na saysay kapag ito ay ginagamit hindi upang maghari-harian, kundi upang maging sandalan ng mga nangangailangan, na nagpapatunay na ang pagiging isang mabuting tao ay higit na mahalaga kaysa sa pagiging isang bilyonaryo.